Naubusan nga pala kami ng bigas mga kulot. At ito nga, magpapagiling ako ng palay. 3 kaban nga pala yung ipapagiling natin. Napakadaming bigas nga nito mga kulot. At sa mga gustong humingi ng bigas, punta lang kayo dito. Bibigyan ko kayo. Ay, napakainit nga mga kulot nung time na to. At ang daming nagbibilad ng palay. Saktong-sakto nga kasi maraming nagpapaani ngayon. Tapos mainit ang panahon at tamang-tama. Magandang magbilad ng palay. Nung pagka-uwi ko nga galing abroad mga kulot, ay napalaban na agad ako sa pagbibilad ng palay. Alam niyo yun, puting-puting umuwi. Pagkadating dito sa probinsya, ay isang linggo lang. Anong itim na? Peke pala yung pagkaputigo. Talagang lalabas talaga ang kulay mo kapag umuwi ka sa probinsya. Syempre kapag nasa probinsya ka, dapat hindi ka maarte. Alam nga naman nasa loob ka lang ng bahay, ay sino ang magbibilad? Ay sino ang mag-aasikaso, diba? Alam nga namang iaasa mo sa iba, ay ikaw lang naman yung maaasahan. Nakakatuwa nga si Papa kasi ang dami niyang palay. At saktong-sakto nga sa pag-uwi ko na ang daming palay at ang daming bilarit. Sagana na naman kami sa bigas. Ulam na lang mga kulot ang kulang. Baka naman pwede makahingi ng ulam dyan. Ang aking papa nga pala mga kulot ay magsasaka at proud na proud ako sa kanya. Alam niyo ba mga kulot, ang daming proseso ng pagtatanim ng palay. Kailangan talaga ng sipag at tiyaga bago makapagpaani. Kaya nakaka-proud ang mga magsasaka. Parang katulad nga ng pagigiling ng palay. Ang daming proseso, ang daming pinagdadaanan para maging bigas. At ito nga mga kulot, nandito na tayo sa gilingan. At makikita nyo dito kung paano gilingin ng palay para maging bigas. Naaalala ko mga kulot nung bata pa kami. Yung buhay namin, hirap na hirap kami sa bigas. Wala pa kaming sariling palayan, no? Nakatira pa kami sa Kalukmoy. Si Papa no, nangungupahan lang. Tapos kapag anihan mga kulot, nanghihimalay kami. Sino dito mga kulot ang nakaranas na manghimalay ng palay? Sa mga hindi nakakaalam mga kulot, ang panghihimalay, yun ay yung namumulot ng mga tira-tirang palay kapag ka nag-anihan na. Diba, kapag ginagamas yung palay, gamit ang karet, may naiiwan tangkay ng mga palay, tapos may mga butil-butil pa. Yun yung mga pinupulot namin. Tapos yung pinagtilyaran ng palay, ang dami mga butil pa yun. Tinatahip namin yun mga kulot gamit ang bilao. Oo mga kulot, matyaga ako nagtatahip nun. Kahit nga katirikan ng araw mga kulot, ako ay nanghihimalay. Gustong gusto ko kasi mapuno agad yung isang sako. Tapos may benta, tapos makabili ng ice cream. Yun lang talaga yung gusto ko. Tapos yung tirang pera, ibibigay ko kay mama at papa. Pambili ng bigas at ng pang-ulam. Ito nga pala yung proseso ng pagigiling mga kulot. Una, ilalagay dito yung mga sako-sakong palay. Tapos hihigupin yan. Tapos mapupunta dyan sa machine na yan. At dyan nagigilingin mga kulot. Kaya napakadaming proseso bago maging bigas ang isang palay mga kulot. At kapag dumaan na dyan sa machine na yan, magiging bigas na ang palay. Napakagaling no mga kulot. Napaka-high-tech na rin ang gilingan ng palay no. Para maging bigas. Wala nang kahirap-hirap. Samantalang noon mga kulot, alam nyo ba yung ginagawa namin para maging bigas ang isang palay? Mano-mano namin binabayo yun. Kapag nga tag-ulan ba mahirap makatuyo ng palay? Ginagawa namin, iniinit namin sa malaking kawali ang palay. At kapag natuyo na, ilalagay namin sa lusong. At doon namin mamanumanuhin, nabayuhin. Yun yung mga kulot, yung sa paglulupak. Kung nakakita kayo ng gano'n. Yun yung proseso namin para maging bigas ang palay kapag tag-ulan. Kailangan talagang dumiskarte at talagang magugutom mga kulot. Hindi ako nagsisisi mga kulot na naranasan ko yung buhay na yun. Totoo pala yun mga kulot no, kapag ka lumaki ka sa hirap, lahat ng pagsubok na dumadating sa buhay mo nalalampasan mo. Dahil sa hirap ng buhay natututo kang bumangon at lumaban. Yan na nga pala yung final product. Final product? Eh di waka kulot. Napakabango nga ng bigas na to at ang ganda ng pagkagiling. Mainit-init pa nga ito nung hinawakan ko mga kulot. Anong sarap na namang isaing nito mga kulot at kainin. Maraming salamat sa inyo mga kulot sa panonood ng aking vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo at kung nakaabot kayo sa video na to, makikisuyo na po ako na follow, like and share po para marami pang makapanood. See you on my next vlog. Bye bye!